Bantay presyo pa rin po tayo dito sa Balintawak Cloverleaf Market. Kaugnay ng posibleng pagtaas sa presyo ng mga bilihin dahil nga ho sa pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Kanina, nakausap natin yung ilang mga nagtitinda. Sabi nga nila, bagamat mababaho yung presyo ngayon ng mga bilihin dito, yung mga gulay, gaya ho ng mga kamatis, ampalaya, sitaw, ganyan. Pero parang napansin ho nila na kukunti ang mga namimili. Ito nga ho ay sinasabi nila, posible baka ho yung iba talagang bahagi ng kanilang pagtitipid, yung medyo hindi na ho sila pupunta araw-araw sa palengke para mamili, dadalangan nila o kaya may babudgetin na ho nila yung kanilang pamimili para makatipid din ho sila sa pamasahe. Mura man yung bilihin pero kailangan nilang mamasahe, yun ho yung isa sa mga nakikita nilang dahilan kung bakit kukunti yung mga namimili ngayon dito sa Balintawak Cloverleaf Market. Ayan, bagamat mababa nga ho yung presyo ng mga gulay, gaya ho ng kamatis na umaabot sa 25 pesos bawat kilo. Yung ampalaya ho ay 70 pesos. Medyo mura ho. Yung pechay, mura din ho, 45 pesos per kilo. Marami ho murang paninda ngayong gulay, pero yun nga, sabi nga nila parang kukunti ho yung namimili. Samantala, kasunod po ng mega oil price hike, posible ring tumaas ang presyo ng ilang pangunahing bilihin ayon po sa Department of Trade and Industry. Apektado kasi ang gasto sa pagbiyahe at pag-iimbak ng mga produkto na aabot sa 10% ng production cost. Kabilang sa mga posibleng tumaas ang presyo ay ang tinapay, sardinas, canned meat, processed milk, instant noodles, bottled water at kape. Sa ngayon, wala pa raw manufacturer na formal na sumulat sa DTI para humiling ng taas presyo. Ang mga produkto naman na nasa labas ng suggested retail price guide, maaari magtaas ng presyo nang hindi na humihingi ng pahintulot sa kagawaran.